Joining us today sa Storycon is Palace Press Officer Undersecretary Claire Caso. Attorney Caso, ma'am, magandang hapon and thank you for joining us. Welcome back. Hi, Yusek. Gandang hapon, good Yusek. afternoon, Happy Ma'am New Year. Annie, Sir Ronald, Happy New Senator Year. Ronald, and Senator Senator ka? Ayan, Rosie din siya. Grabe, Rosie. grabe. Start of the year, Rosie. Magkakulay kayo ni Ami, Yusek. Oo nga, Rosie. Para masaya ang mundo. Hopeful. Mahirap yung ano eh, Hopeful. itim-itim. Kasama niyo yung Oo, yung mga yan, mahilig yan sa May kasama espada niyo sa yung, likod niya eh. kasama niyo yung 89 ng mga Pilipino na optimistic, no, sa New Year, no? Ano? 89%. Nandun kasi ako sa 11% eh. Ouch! Huwag na, masama na kayo. Because he's the heckler. He's the political heckler. So he has to... Anong galit? Hindi naman O siya galit. sige, umpisahan natin yon. What Billion is lang there siya. to hope for in the coming Oh, year? yan, Ami. Unang-una, syempre, Malacanang, ano po? unang-una, syempre, napakaganda ng ating budget. Although may mga tumutuligsa pa rin, syempre, hindi naman mawawala yan. Pero sa mata ng Pangulo, sa mata ng mga nasa Kongreso, at ilan lamang ang tumututol, maganda po ang naisagawa po na 2026 National Budget. Pangalawa, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. So, ilan lamang po yan. At kanina nag-announce po, general amnesty para sa mga PhilHealth na kulang, hindi nakapagbayad ng kanilang contributions 2013 to 2024. So, napakagandang balita po nito. Okay. Sige, ma'am. Okay. Simulan ko na doon sa ano. Doon sa... sabi nga niyo, tuloy ang investigasyon sa flood control issues. Ang tanong na marami, what happens now to the ICI? Kasi, of course, as you recall, wala na si Babe Singson, wala na rin po si Rosana Fajardo, at naiwan na lamang po si Justice Andres Reyes. Andres Reyes. So what do we see as the future of the ICI as far as Malacanang is concerned? Will it be retained or will it... may nagsabi kasi hanggang katapos Shutdown naman eh. Oh. or punta na sa Si Amy ombudsman. Marcos. Oo. Yeah. Shutdown na daw. Apo, sa ngayon, wala po tayong masasabi kung hanggang kailan sila dahil wala pong ipinapaabot sa ating anumang impormasyon na matitigil po ang pag-iimbestiga ng ICI. So tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. At kahit po nag-resign na po si dating Secretary Babe Singson at saka si dating ICI Commissioner Fajardo, nanatili pa rin po ang kanilang pag-iimbestiga at ang sabi din po ng Ombudsman, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pag-iimbestiga. Kasama po ang DOJ. Kamakailan lamang ay nagkaroon sila ng hearing at di po ba ay nagsumite ng kanilang counter affidavit si Senator Villanueva at saka dating Senator Bong Revilla. So tuloy-tuloy pa rin po ito. In relation sa ICI, Yusek, anong magiging status ng isa sa priority bills ng Presidente? Yung ICIAIC, no, ni Congresswoman Laila De Lima, na apparently ang purpose ay i-strengthen dapat yung ICI by giving it more powers, contempt powers, for example, at saka a more independent budget, etc., etc. Ano na magiging status nun? Dahil kung may planong i-abolish na ICI, what will happen to the priority bill ng Presidente? Ang gusto po ng Pangulo, priority bill nga po niya ay magkaroon po ng independent commission na naaayon po sa batas, isa sa gagawing batas po. Yan naman po ay kanyang sinusuportahan. So, kung mawawala man po ang ICI, hanggat wala pa po yung independent commission na isinasagawa pa sa batas, nandiyan naman po ang Ombudsman at ang DOJ. Pero sa ngayon po talaga, wala akong masasabi kung tatanggalin ng ICI or hindi eh. Wala po kasi sa aming ibinababang anumang impormasyon patungkol dyan. Pero Yusek, it's significant na walang ina-appoint na kapalit kasi ng mga nag-resign eh. Kaya yun ang speculation. Maraming naniniwala na on the way out na pa. Saka yun din ang sinabi ni Rosana Fajardo, di ba? She's done her work at mukhang wrap up na yung trabaho nila eh. Yung kanya pong trabaho, natapos na po. Pero yung pag-iimbestiga po, nandiyan pa rin po yung ibang mga dokumento. Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-iimbestiga. Kasi may tao pa naman po, may mga tauhan, mga empleyado po mismo ang ICI na siya nagsasagawa po ng mga pagbabasa ng mga records. So tuloy-tuloy pa rin po. Anong magiging distinct difference ng ICI right now at saka yung Ombudsman? Ano yung kanilang distinction? Ang
Ang ombudsman po kasi, motu proprio, it can investigate. On its own, pwede mag-imbestiga kapag nagsumiti po ng complaint. Kasi po, kapag po, let's say ako po, example, ako nag-file ng complaint sa ombudsman, yun po ay magkakaroon ng preliminary investigation. Kasi sila po magkakaroon ng hearing. Ang ICI po kasi is magre-recommend lang, fact-finding lang sila. So magre-recommenda sila kung ang kasong ito ay maaaring imbestigahan ng ombudsman o ng DOJ. So kapag ka po ang ombudsman po at ang DOJ, after the investigation, ay may nakita na pong reasonable certainty of conviction na mga nasasabing mga respondents, then ipapile na po yan sa Sandigan Bayan or sa regular courts po. So yun po yung difference. Ang Pero- ombudsman po sila po ang nagde-determine at saka DOJ sila yung nagde-determine kung merong probable cause, may reasonable certainty of conviction. Unlike ICI, fact-finding lang po sila. Pero sabi ni Ombudsman Boying Remulla last month na medyo redundant na daw yung ICI dahil gagawin na nila yung mga functions ng ICI. Halimbawa, yung pag-investigate. So, kaya nga nabanggit niya last month na baka 1 to 2 months na lang daw yung buhay ng ICI. Actually, ang ICI po, kaya po ginawa yan dahil natatandaan niyo po nung unang nilabas po ng Pangulo ang sumbong sa Pangulo. Marami po kasing nagpupush na dapat magkaroon ng independent commission. Kasi ang sabi nila, baka hindi maging maganda ang pag-iimbestiga dahil baka may mga concerned na mga cabinet secretaries na maaaring involved at hindi magkaroon ng sufficient na pag-iimbestiga dahil baka sabihin may cover-up. Kaya nagsagawa po ang Pangulo ng independent commission. Pero ang function po talaga niyan ay fact-finding. Kung gathering of documents, sila ang magtitignan, titingin, at after that, kung meron sila nakita na maaaring maging dahilan para maisampa ang kaso, then they will recommend the said complaint sa ombudsman or sa DOJ. Now, redundancy, it can be in a way. Bakit? Kasi po mismo ang ombudsman at ang DOJ, meron po silang power to investigate on its own. Kahit wala pong sinasamang complaint, kahit hindi po tayo nagpa-file ng complaint, they can investigate on its own. Pero ma'am, at the same time, may mga pupuna doon sa desisyon ng Pangulo na sabing priority itong independent commission against infrastructure ICIS. corruption. Priority siya, pero hindi naman siya sinecertify as urgent, unlike before with other bills. I also understand, I think it was earlier made clear by Malacanang that the preference is to certify lamang as urgent yung certain bills pag merong calamity or emergency. I understand that was the reason. Yun lang yung ayon sa konstitusyon. Yes, sir. Yes, ma'am. Pero po, at the same time, the President has also certified other bills before that were not linked to emergencies like Maharlika Fund, like the Magna Carta for Seamen, and several general appropriations bills, I think for at least 2 years, nasa certify as urgent. And these are not exactly your, what you would call emergencies or calamities of any sort. So, kaya napupuna po yung Malacanang na parang half-hearted data yung, sige, priority yan, pero hindi ko certify. Kasi ganito po yan. Ang paggawa ng batas, especially yung itong draft po, itong bill para sa independent commission na sinasagawa po, kailangan po talaga siyang maaral. Baka po, ang sabi po ng Pangulo during the lead-up, kailangan makita po yan, aralin dahil baka magkaroon ng overlapping ng jurisdiction. So, isa po yan sa issue, and at the same time, kahit naman po hindi i-certify, as of the moment, ito sasabi po natin, kahit hindi pa po ito i-certify as urgent ng Pangulo, meron naman pong tatayo na mag-iimbestiga, katulad po ng Ombudsman at DOJ at ng ICI. Nandiyan pa naman po eh. So, hindi naman po masasabi na walang ginagawa. Dahil sabi nga natin, sabi nga po ng Ombudsman, nagkakaroon ng redundancy function ng ICI at ng Ombudsman dahil it has its own authority to investigate cases or complaints regarding anomalous flood control projects. So, yun po. Isa sa reason kung bakit hindi naman isa-certify as urgent ito. Dahil meron naman pong gumaganang investigating bodies. Hindi iisa, hindi dalawa, kundi kasama na yung ICI to gather documents. So, kailangan mas maaral pong mabuti ang sinasagawa pong batas or bill para sa ICI.
Yusek, maganda yung statwa sa likod mo, blind justice. Sana po laging Pagdating ko ganyan. Kasi isa yan sa mga nagiging criticism dito ngayon sa anti-corruption, para daw nagpepreno pagdating sa mga kamag-anak ni Presidente. Ang mga nagsasabi niyan, si Senator Amy Marcos mismo, at recently si Chavit Singson, although I don't think sinabi niyo na nga na hindi nyo papatulan yon. Anyway, ano po yung masasabi niyo? Hindi lang naman sila nagsasabi noon na bakit pagdating halimbawa sa pinsan ni Presidente, siya yung speaker, parang nag-slow down. Siguro yan po yung nakikita nila, pero hindi naman po yan ang pananaw ng Pangulo. At hindi yan ang pananaw ng administrasyon. Dahil kung siya man po ay, kung sino man po nakamag-anak ng Pangulo, kung sino man ang kaalyado ng Pangulo, na maaaring sangkot, mas kinakailangan po talaga na magbigay po sila ng ebidensya. Ebidensya na makapagdidiin mismo sa mga taong binabanggit nila. Hindi po tayo nagtatanggol kanino man, hindi tayo nagtatanggol sa dating speaker, hindi tayo nagtatanggol kung kanino man kamag-anak ng Pangulo. Ang sabi ng Pangulo noon pa, kamag-anak, kaalyado, kaibigan, kung sangkot, kailangan imbestigahan. Ang kailangan lamang po dito, doon sa mga nagsasabi na maaari nagpepreno, ang Pangulo po ba o administrasyon? Ang Pangulo at ang administrasyon. Kung nagpapreno daw ang Pangulo, unang-una, sino po ba ang dapat na humahanap ng ebidensya? Hindi po ba yung complainant? Kung sino po ang nagsasabi na maaaring nagpepreno, di ba mas maganda po na ilabas na nila lahat ng ebidensya? I will speak about about the statement of Senator Amy Marcos. Parang sinabi niya na may mastermind, referring to former speaker. I will not be defending speaker. I have to be clear on this. I will not defend former speaker, but I will just say that there should be sufficient evidence bago magbitaw ng anumang bintang. Kahit kanino na po, in general to. Kahit kanino magbintang, kung sinasabi nila na may mastermind, yung taong nagbibintang, mas maganda po, ikompletohin na po yung ebidensya, then go directly to the ombudsman and file the case. At hindi naman po ito hahadlangan ng Pangulo. Kaya, paano magpepreno ang Pangulo? Ang Pangulo po ba ang hahakot ng anumang ebidensya para mag-pin down sa iisang tao o sino man tao dyan? Hindi po obligasyon ng Pangulo yan. Obligasyon po yan na nagtuturo. Kung may alam na po sila kung sino man ang sinasabi nilang mastermind, then they have the obligation, actually, as a public servant, as public servants, they have the obligation to gather facts, documents, pieces of evidence to pin that mastermind. Kailangan po ng Pangulo yan. Kung sino man ang mastermind dyan, kung sino ang sangkot dyan, sampahan ng kaso para talaga masawata ang korupsyon dito. Hindi pwede puro sa media lang po eh. Pag media po, ang sinasabi na ito si mastermind, dapat makasuhan, at sasabihin lang na, bibig lang na ito ang mastermind, wala pong mangyayari kapag pa-media lang po. Dapat may kaso. Dapat isampa ang kaso, dapat kompleto ang ebidensya. In relation dyan, Yusek, more than a month ago, nag-recommend si Secretary Vince Dizon na dapat sampahan ng kaso ang 87 individuals, including several congressmen, senators, and even a cabinet secretary. Nung nandyan pa si Babe Singson, siya at saka si Secretary Vince Dizon ay nagpakita ng ebidensya na dadalhin nila sa ombudsman nung press ko na yon against Speaker Martin Romualdez. Sabi ng ombudsman ay magsasampa na sila ng kaso sa December 15 at magpapakulong na sila before Christmas. So, ang tanong siguro, Yusek, ano na status ng ganong klaseng na pangyayari, ganong flow of events na nagsimula doon sa recommendation ni Secretary Vince Dizon at ni Babe Singson na kasuhan na itong 87 na big fish? So, on the part of the executive, nakita niyo naman po, on the part of DPWH, under yan sa Office of the President. Under yan sa executive branch. So, ibig sabihin, on our part, ginawa ang trabaho. Nagrekomenda base sa mga nakalap nilang ebidensya. So, it's up to the ombudsman to study the case. It's up to the ombudsman, Office of the Ombudsman, to evaluate facts and the pieces of evidence submitted to its office.
So, kung nakita po ng Office of the Ombudsman na there is reasonable evidence or reasonable certainty of conviction, then it's up to them to file. It is its obligation to file the case or recommend the filing of the case to the Sandigan Bayan. So, tingnan na lamang po natin, hindi po ako makakapagsalita sa magiging trabaho po ng Ombudsman, pero kayo na po ang nagsabi, ang DPWH po, through Secretary Vince, ay mga nagrekomenda na po ng sampahan ng kaso noong 87 na Yeah. maaaring respondent. So, 67. 67. Ma'am, kabyo lang po ako ng iba ng konti. Of course, you're familiar with the statements earlier made by former Governor Chavit Singson. You were also earlier quoted as saying in several interviews, including STL, nung isang gabi, kami po nag-interview sa inyo, na provoking people to oust the president is inciting to sedition. But at the same time, sabi niyo, bahala na po ang DOJ doon kung anong gagawin nila. But let me ask you po, wala ba, are you just leaving it to DOJ? Is Malacanang not taking an active position on this matter? Kasi po, kahit paano, for example, si General Pokis, nasampahan ng inciting to sedition. And I suppose kahit paano, the DOJ looks to Malacanang for direction. So I'm wondering po kung saan nakatayo dito ang Pangulo at kayo po. Hindi po namin napag-usapan. Kasi tinanong po ako, sabi ko, as a lawyer, yes. Yes, ma'am. So, in hatred against the leaders of the government, na eventually, ang magiging effect nito ay tanggalan ng power ang nasa posisyon o tanggalan ng function yung nasa posisyon, that's inciting to sedition. But as of now, we had a meeting with the President yesterday, hindi po namin napag-usapan yan. But kung nadidinig naman po ng DOJ, kung ano ang nabanggit at ang panawagan ni Chavit Singson, then I think meron silang authority to investigate on this matter. Motu proprio. So no directions yet balikan ko from lang si Malacanang. Senator Amy. Sabi niya, yung budget daw, it's not the cleanest. Sabi niya, it's actually the sneakiest. Would you like to comment on that? Tanong ko lang po, meron na po ba siyang nasabing maganda sa administrasyon ni Pangulo Marcos Jr.? Parang lahat naman po yata negatibo. So, sa amin po, sa part po ng Pangulo, yan po ang pinakamalinis, masinop, at makabayan, pang-tao, gagamitin ng tao ang pondo na to. Kung siya po ay nag-iisip at nadinig ko rin po ang kanyang mga sinabi, siya naman po ay puro baka, vulnerable for corruption. So, kung vulnerable for corruption, di bantayan na lang po nila. Pero ang mahirap po kasi na itong budget na to, hindi pa nga po umaalagwa, napaka-negatibo na po niya. Would you know kung nakapag-usap na si President Marcos and Speaker Martin simula nung nag-resign si Speaker Martin? Personally, wala po akong alam. Sorry. Hindi ko po talaga alam. Hindi ko po kasi siya nakikita dito sa palasyo. Hindi ko po siya nakikita. Okay. Ma'am, still on Amy, si Amy Marcos was saying na kaya raw maraming soft pork doon sa 2026 budget, baka daw gamitin tong pangbili ng mga boto ng mga congressman para sa isa pang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. That's her assertion na the soft pork is there so that the congressman will vote in an impeachment complaint, in a new impeachment complaint by February this year. Your thoughts po on that? Tinanong siya, dito rin sa inyo, sa One News, tinanong siya na isang reporter po ninyo at ito'y napanood ko. Nung tinanong siya kung mayroon ba siyang napag-usapan ba sa BICAM conference na ang pondong to ay pang-impeachment o napag-usapan ba ang patungkol sa impeachment kay VP Sara, sinabi niya, wala. So, ang tanong natin, saan ba siya humuhugot ng kwento? Saan ba siya humuhugot ng haka-haka? Kasi ang mga gitong haka-haka, Sir Ed, hindi po maganda sa paningin ng ibang mga tao na ibang mga kababayan natin pag nadinig ang isang tao, lalo na isang politician, senador, iisipin nila totoo agad ang sinasabi. Pero mapapansin nyo, kung iisa-isahin nyo at talagang tututukan nyo, kung pwede nga i-cross-examine ng mga ito, makikita nyo walang pinanghuhugutang kwento. Walang pinanghuhugutang basihan. Inamin naman po niya na siya ay nagmamali siya lamang.
dahil nga napakarami daw na pang-ayuda na pondo. Hindi po ba niya gugustuhin na mas maraming maibibigay na ayuda sa mga kababayan natin? Tandaan natin, ang dami po talaga nangangailangan, lalong-lalo na kapag may mga calamities na nangyayari. Hindi po ba? So, wag po siya mag-isip na negatibo. Sana naman mag-isip siya ng positibo para sa administrasyon ng kanyang kapatid. Hindi puro dun sa positibo dun sa Team Itim. On another note, Yung second Yusek, impeachment. Yung impeachment na ni VP Sara is related na to 2028 and it's 2026. Meron namang mga kahit papaano informal talks diyan sa Malacanang kasi nawala yung iniisip ng mga tao na magiging kandidato sana ni President Marcos, nawala eh. Sa ngayon parang wala eh. May nakikita ba? Pinag-uusapan ba yan? Ang tungkol sa impeachment po, mukhang sa inyo, yung kung sino magiging Kung sinong kung takayo. sakaling makakakuha ng endorsement ni President Marcos for 2028. Meron na bang mga ganong usapan? wala po sa ngayon. Kasi puro programa po ang pinag-uusapan kapag ka po nagkakaroon ng meeting. Sabi ko nga po, sa mga susunod na araw, meron pa pong good news and shared. At aabangan po natin yun, ayoko pong pangunahan. Pero with regard to the impeachment, nung nakaraang araw po ay natanong ko na po mismo ang Pangulo patungkol dyan. Kasi, ang sabi po niya, at mukhang kauna-unahan ko itong masasabi sa inyo, naunahan niyo pa po ang press briefing ko. Okay. Ang sabi po ng Pangulo, tinanong ko po siya, Sir, Mr. President, tinatanong po tayo kung ano po yung reaction natin doon sa sinasabing impeachment complaint na isasampa di umano yata ng Makabayan Block. February, oo. Apo. Ang tugon po ng Pangulo sa atin ay ititreat niya po ang kasong ito o complaint na to parang pag-treat po niya sa flood control project. Meaning, Managot ang dapat na managot. Pero yung pong word na yon na ititreat niya po, ang impeachment complaint na po, ito, comparable sa flood control projects ng mga maanomalya. So, ganun po ang mangyayari. on another note, Kapag Yusek, umuusan ang komisyon kung pupunta tayo dito sa another topic, yung mga surveys. Dahil alam natin, ang halaga ng surveys ay para sabihin sa atin kung nasaan tayo ngayon at a particular juncture, at particular moment, kung kinakailangan ng adjustment sa programa or sa mga messaging. Nitong mga nakaraang mga surveys ay patuloy yung pagbaba ni President Marcos. Itong huli nga, -3. At ang tanong, Yusek, ay kung titingnan itong mga survey, yung mas mahabang paliwanag, ay rightly or wrongly, idinidikit pa rin ng mga tao yung corruption sa gobyerno at saka sa presidente. Partly dahil nga wala pang mga big fish na nahuhuli at may mga nai-implicate na galing sa executive. Katulad halimbawa ni Secretary Bonoan, etc. So ang tanong ko, Yusek, ano ba ang strategy na balak gawin ng Malacanang, especially yung office nyo, para mabago yung ganitong klaseng assumptions dito sa mga survey na nagiging dahilan sa pagbaba ng approval at saka trust ratings ng presidente? Lalo na pagbubukas ng bagong taon, ay meron ba kayo nakikita na major adjustments in terms of communication strategy para ma-mitigate itong pagbaba ng ratings at yung pagsisi sa presidente dito sa corruption issue na ito na practically siya yung nagsimula dun sa mahiya naman kayo campaign? Wala kami na pag-uusapan kung anong adjustment. Ang nakikita ko lamang at ang ibinababa po sa amin ay ang mga proyekto po ng Pangulo. Sunod-sunod po ang mga programa ng Pangulo para sa taong bayan. Kung merong nakikitang pagbaba sa survey, maaari po ito maging guide sa administrasyon at titignan kung saan yung pagkukulang. Pero sabi po natin, hindi ito magpapaantala sa Pangulo para sa pagpapatuloy sa trabaho. Yun naman po ang kailangan eh. Tumaas ang rating, bumaba ang rating, basta ang Pangulo po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho para sa bayan. Yun lang po yun. In relation dyan, Yusek, no, if I may say so, nitong nakaraang mga araw, lumabas itong
chismis tungkol sa isang possible cabinet revamp. May nagbanggit pa nga na unlucky 9. Na kayo rin naman nagbigay ng statement na for now, walang ganyan. No? Walang ganyang mangyayaring revamp. Pero mahalaga yung salitang for now. Dahil usually, pag may ganyang klaseng mga pagbaba ng approval ratings o merong mas malawak na political crisis, ang isang usually na unang ginagawa ng presidente ay isang cabinet revamp to show na willing siyang mag-adjust at saka para yung kabinete, na ako ay bahagi rin dati, ay partly i-absorb yung blame sa pagbaba. Yung salita niyo bang for now ay hanggang kailan? No? Itong sinabi niyo na for now ay walang cabinet revamp. Actually, kanina lamang po talagang tinanong ko kung magkakaroon ng cabinet revamp. Wala po talaga na pag-uusapan sa ngayon. Okay? Sa ngayon po. Bakit natin sinabing sa ngayon? Aminado naman tayo eh. Sabi po natin na sa lahat ng pagkakataon, ang Pangulo po ay nag-e-evaluate ng mga trabaho ng mga miyembro ng kabinete. At sa ngayon, hindi po na ibibigay sa atin ang anumang impormasyon kung siya ay dissatisfied na sa trabaho ng mga miyembro ng kabinete. Pero kung magkakaroon man po ng cabinet revamp, sa amin din po ito magsisimula at aming i-anunsyo. Pero sa ngayon po, wala po talaga ako masasabi dahil wala pong ibinibigay sa aking anumang update. Okay. Yung Meron pa akong balikan tanong- ko lang yung yung kay Vice President Duterte. Kasi nung nag-umpisa yung mga initiatives na yan to impeach her, consistent si President Marcos sinasabi niya lagi, I don't see the point bakit siya i-impeach? Parang nag-iba yata ngayon yung sinasabi ninyo na ngayon gusto na ng accountability kung sakasakali. Consistent po ang Pangulo sa lahat ng issues. Kung may dapat managot, sinimulan po ito doon sa mahiya naman kayo. Kung may sangkot, dapat managot. So, hindi naman po pwede siguro maging excuse or ma-exempt ang isang vice presidente kung mayroon dapat sagutin at kung dapat na may panagutan. Yun lamang po ang nasa Pangulo ngayon. Kung mayroon dapat panagutan, managot. Pero hindi naman po ibig sabihin na siya ay nagbibintang na po kung kahit kanino. Ebidensya pa rin po ang nais ng Pangulo. Okay. Ma'am, ako pahabol na lang. Kasi kausap namin kapon si Richard Hidarian, sabi niya, nakita daw niya, itong dokumento, hindi ko lang alam kung diffusion notice o arrest warrant laban kay Senator Bato. We basically heard the same thing from Remulla earlier, except Remulla was saying Last year pa. from unofficial sources daw yung kanyang hawak na warrant. So we're wondering kung meron kayo nababalitaan dyan sa Malacanang. O may paramdam ba o ano man? Wala pa po talaga. Sa akin, wala po nakakarating sa atin. And naku, maninisi na naman niya si Senator Amy. Sasabihin na naman niya, tinotraumatize siya sa Senator Bato. Kakasabi na may warrant of arrest. Diba? So on our part, wala pa po sa ating binibigay na anumang update on that. Parang kilala ko yung nagpakita eh. Kilala ba? Baka si Rol Llamas yun. Hindi. Kilala ko lang yung nagpakita. Ngayon si Baka nga Falsis, kayo, Senator. si Atty. Falsis Pero naman yung kung sakasakali, kung meron ng sasabi. order, course through the Interpol, ganun pa rin ang stand natin that we have commitments as a member of the Interpol kung sakasakali. Yun pa rin ang position natin. Sa aking huling pagkakadinig, especially kung di tayo nagkakamali kay Secretary John Vic, yes. Yes. Ganun pa rin po. Mhm. Kasi ganun yung ginamit kay President Duterte, di ba? Opo. Na the arrest was coursed through the Interpol. Kahit po ang DOJ, even the DOJ says na it has two options, surrender and extradition. But mukhang hindi napapasok ang extradition dito because ICC is not a ICC state. yun. Yeah. Okay. 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 Maraming salamat po for joining us this afternoon, Palace Press Officer Claire Castro. Thank you po.
Happy Thank you New very Year! much. Happy New Year, Happy New Year. Yusek. Senator Happy Ronald New Year, and Ma'am happy, Ami. Happy Three Kings. happy Chinese New Year. Happy Ano ba? Three Kings Happy na. Valentine din. Palapit na ang February. Sa Valentine na. Oh. Okay, ma'am. Thank you po. Thank you po.